Ayun, JIP. Pasensya na kung matagal tayong nawala kasi nagbakasyon kami. Well anyways, tutuloy ko ang cash prize raffle natin. Announcement ay sa Sunday. Ito na ang bagong gagawin. I-share lang sa Facebook nyo ang upload natin at lagyan ng hashtag JD at hashtag JD Films. Itag ang Facebook page ng JD para malaman namin na nag-post kayo. Yun lamang, ganun kasimple. Cash prize raffle tayo sa Sunday. Yan lang ang requirements. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Buknoy. Walang eksaktong taon. Talisay, Cebu. Nang mga panong ito, nasa pangangalaga ng kanyang lolo itong si Buknoy. Simula nang maulila sa ina, pinili ng kanyang lolo na kunin ang bata dahil napabayaan na ito ng kanyang ama. 12 taong gulang si Buknoy nang magsimula ang kakaibang paglalakbay sa buhay. Isang kilalang manggagamot ang lolo ni Buknoy na itago na lang natin sa pangalang Isidro. Ngunit sa kabila ng kahusayan nito ay may kapansanan ang matanda. Kilala sa bansag na Isidrong bulag ang lolo ni Buknoy. Maniwala kayo o hindi, parang walang pinagkaiba ang kilos nito sa taong walang kapansanan dahil nakakapaglakad ito ng walang gumagabay. Sa tuwing may pasyente ay siya pa ang pumupunta sa bahay nito. At sa tuwing manggagamot ang matanda, nakabuntot sa kanya si Buknoy. Sa murang edad, nasaksihan ng binatilyo ang mga hiwagang nagagawa ng kanyang lolo Isidro. Isa na nga dito ay nang minsang gamutin ng matanda ang isang lalaking ginambala ng inkanto. Halos hindi na ito makilala dahil sa pamamaga ng muka at buong katawan. Inakala ng lahat na mamamatay na ito. Ngunit sa pamamagitan ng kakaibang kakayahan ni Mang Isidro, nagawa niyang pagalingin. Tinanggal ng matanda ang lahat ng ibinaon ng elemento sa katawan ng biktima, kagaya ng bubog, matutulis na bato, at mga sanga ng kahoy. Halos hindi makapaniwala ang mga naroon nang makita ng mga itong hinuhugot isa-isa ng matanda ang mga bagay na yon sa katawan ng pasyente. Maging si Buknoy ay tila natulala sa pinagagawa ng kanyang lolo Isidro. Matapos niyang gamutin ng lalaki, kaagad na itong nagpaalam at pagkalipas lang ng ilang araw, pumunta ang lalaking iyon sa kanyang tahanan upang personal na pasalamatan ang matanda. Nag-abot ito ng sobre at alam ni Mang Isidro ang laman. Itinulak ng matanda ang kamay ng lalaki at sinabing hindi niya ito matatanggap. Nagtaka naman si Buknoy dahil malaking halaga ang laman ng sobre at kailangan nila ng pera para makakain sa araw-araw. Pag-alis ng lalaki, kaagad na tinanong ng binatilyo ang matanda. Lolo, bakit naman po hindi niyo tinanggap yung bayad ng lalaki? Di ba po ginamot niyo naman siya? Kaya karapat-dapat lang siguro na tanggapin niyo ang perang yun. Napangiti ang matanda at hinawakan si Buknoy sa ulo. Alam mo, Buknoy, ang paglilingkod sa kapwa, kailanman hindi naghihintay ng anumang kapalit. Dahil ito ay sinumpaan mong tungkulin sa Diyos. Ang kapangyarihang ginagamit ko ay mula sa dakilang lumikha ng langit at lupa. Kailangan mong ibalik ito sa mga tao nang walang hinihintay na kapalit. Ngunit dahil sa murang isip ng bata, hindi nito lubos na unawaan ang sinabi ng matanda. Pero lo,
Alam mo naman na wala tayong makain, di ba? Sayang din yun. Isang kabang bigas yung mabibili nun eh. Muling wika ni Buknoy sabay kamot ng kanyang ulo. Hindi tayo papabayaan ng Diyos, iho. Kung nakakaramdam ka ng gutom ngayon, magpasalamat ka. Dahil yan ay tanda na ikaw ay buhay. Balang araw mauunawaan mo ang lahat. Halika na, lalamig na ang sabaw na niluto ng lola mo. Tugon ni Mang Isidro. Habang kumakain, hindi pa rin nawala sa isip ng bata ang mga sinabi ni Mang Isidro. Pilit nitong iniintindi ang lahat ng matatalinghagang salita ng kanyang lolo. Maging sa pagtulog ay paulit-ulit niya itong naririnig. At sa paglipas nga ng ilang taon, pinili ni Buknoy na sundan ang yapak ng kanyang lolo Isidro. Sinanay siya nito sa larangan ng panggagamot. Madali namang natuto si Buknoy na nooy nasa 10 taong gulang pa lamang. At ang pinakauna niyang pasyente, ang kanyang kaklaseng ginambala ng isang itim na duwende. Isang hapon, habang papauwi ay nakasalubong niyang naglalakad mag-isa ang kanyang lolo Isidro. Dali-dali niya itong nilapitan upang tanungin. Mano po lolo? Saan po kayo pupunta? Gabi na. Baka mapano po kayo sa daan, sasamahan ko na po kayo. Napangiti na lang ang matanda at tumugon. Ay nako, walang pinagkaiba kung gabi man o araw. Pareho lang din namang madilim ang daanan na po. Doon ako pupunta sa kabilang purok. Pinapatawag ako ng isang pamilya doon dahil ang anak nila ay ginagambala ng itim na duwende. Sa pagkakarinig ko, ay parang Rowena yata ang pangalan ng bata. Nang marinig ni Buknoy ang sinabi ng kanyang lolo, mas lalong napukaw ang interes na samahan nito sa panggagamot. Humahanga kasi ito sa dalagang nabanggit ng matanda. Habang naglalakad ay napansin ng matanda ang katahimikan sa apo. Alam din ni Buknoy na basang-basa siya ng kanyang lolo, kaya minabuti na lang nitong manahimik kaysa naman mapuno ang kanyang tenga ng pangaasar mula sa matanda. Ngunit hindi akalain ni Buknoy ng gabing iyon. Ito ang pinakaunang beses niyang sasabak sa gamutan. Pagdating sa tahanan, kaagad naupo si Mang Isidro sa sulok na labis namang ipinagtaka ng mga nakatira doon. Maging si Buknoy ay nagtaka din sa ikinikilos ng lolo. Lo, napagod po ba kayo sa paglalakad? Kailangan niyo po ba ng tubig? Tanong ng binata. Umiling ang matanda at tumugon. Hindi apo. Sa palagay ko napapanahon na para gamitin mo ang lahat ng itinuro ko. Hala, simulan mo nang gamutin ang pinakauna mong pasyente. Pero bago ka magsimula, eto tanggapin mo. Tugon ng matanda habang inaabot ang isang maliit na pulang supot. Agad naman itong kinuha ng binata, akmang ilalagay na sana sa kanyang bulsa nang biglang hampasin ni Mang Isidro ang kanyang kamay. Aray ko naman po. Para sa naman po yan, lolo? Ang sakit ah. Reklamo ni Buknoy. Hindi ko sinabing ilagay mo yan sa bulsa mo. Kunin mo ang laman ng sisidlan at isuot mo. Binuksan ng binata ang maliit na sisidlan. Nakita niya ang isang kwintas na may maliit na bato. Halos kasing laki at kasing hugis lang ito ng buto ng kalamansi. Makintab ito at kung titignan sa dilim, may taglay na sariling liwanag. Sa susunod ka na magtanong kung ano yan. Gamitin mo na lang ito at magtiwala ka sa Diyos Ama. Huwag mo ding kakalimutan ng lahat ng pinag-aralan mo. Tumangulang si Buknoy. Kaagad na tumuloy sa kwarto ng pasyente. Nakita niyang nakahiga ang dalaga habang hinahawakan ng kanyang mga magulang ang kamay at paa.
Nang mga sandaling iyon, unti-unting nanumbalik sa kanya ang lahat ng aral mula sa lolo. Ibinuka nito ang kanyang dalawang palad at itinapat sa kanyang bisig sabay usal ng dasal pang proteksyon. Matapos niya itong gawin, hinaplos ni Buknoy ang kanyang palad mula sa ulo hanggang sa buong katawan. Isang uri ng balabal ang ibinalot nito sa kanyang sarili. Nilingon niya si Mang Isidro at nakitang nakangiti ito. Kahit hindi nakikita ng matanda ang ginagawa ni Buknoy, ramdam nito ang enerhiyang lumalabas sa katawan ng binata. Muli itong nag-usal ng dasal sa kanyang palad. Humingi ng pahintulot sa mga magulang ng dalaga upang simula ng panggagamot. Sandali lang. Nasaan si Mang Isidro? Marunong ka bang manggamot? Sigurado ka ba, bata? Tanong ng tatay ni Rowena. Hindi na sumagot si Buknoy. Salip ay muli itong humingi ng pahintulot. At sa ikalawang pagkakataon, muli na naman siyang pinuna ng tatay ng pasyente. Dito na nagsimulang makialam si Mang Isidro. Tumayo ito mula sa kinauupuan at lumapit sa kinaroroonan nila Buknoy. Alam mo, hindi ko hinahayaang lumangoy ang isang itik sa sapang punong-puno ng gutom na buhaya. Kaya kung gusto mong gumaling ang anak mo, itigil mo ang pagdududa sa kakayahan ng apo ko. Tumabi kayo mag-asawa at manood. Buknoy po, ituloy mo ang ginagawa mo. Wika ng matanda. Tumango naman si Buknoy bilang pagsunod sa sinabi nito. Idinampi ang palad na inihipan niya ng dasal mula sa ulo, papunta sa buong katawan ng dalaga. Laking gulat ng mga magulang nito nang biglang nanigas ang katawan ni Rowena. Nanlisik ang mga mata habang nakatitig kay Buknoy. Sa pagkakataong iyon, kumuha ng maliit na libreta ang binata at nag-usal ng mga dasal habang kinukumpas ang kanyang kamay sa hangin. Nang matapos itong mag-usal, itinutok ng binata ang kanyang kanang hintuturo sa tiyan ng dalaga at bigla itong napahiyaw. Kinilabutan ang mga naroon nang biglang mag-iba ang boses ni Rowena. Tila 5 tao ang sabay-sabay na nagsalita sa loob ng katawan nito. Maliit ang boses at napakasakit sa tenga. Alam ni Buknoy na ito na yung duwending gumagambala sa kanyang kaklase. Kaya naman hindi siya nagsayang ng oras. Sinimulan niya ng magtanong. Kaibigan, unang beses ko palang sumabak sa gamutan. Kaya naman sana makisama ka. Ayoko kasing makapatay ng elemento kaya sagutin mo ang mga tanong ko. Ano bang kailangan mo sa babaeng to? Tumawa ng malakas ang nilalang na nakasanib. Isang bagitong manggagamot. Sa palagay mo, kakayanin mo ko. May oras ka pa para umatras, binata. Umiling si Buknoy at naupo sa tabi ng higaan ni Rowena. Kumuha ito ng maliit na patpat mula sa kanyang bulsa at itinutok sa noon ng biktima. Nanginig ang katawan nito at tumintulang nang iangat ng binata ang maliit na patpat. Pasensya na. Ganun pala ang epekto, no? Hindi ko alam kasi baguhan lang ako. Maulit nga. Wika ni Buknoy. Akmang ididikit uli ang patpat nang bigla siyang pinigilan ng nilalang. Sandali lang. Huwag mong ituloy. Masakit. Ayokong makuryente. Sasabihin ko lang ang dahilan kung bakit ko ginagambala ang babaeng to. Tugon ng duwende. Ayon dito, nagtapon ng basura ang dalaga sa kawayan sa likod ng tahanan. Lingid sa kaalaman nito na may punso sa lugar at aksidenteng natamaan ng duwende.
Alam mo naman palang hindi sinasadya, di ba? Bakit mo pa pinarusahan? Hindi kayo nakikita ng mga pangkaraniwang mata ng tao. Kaya kung maaari sana, lumayo kayo sa matataong lugar. Alam ko din kasalanan ng pagtatapon ng basura sa kapaligiran. Kaya ako nang bahalang magpaalala sa dalagang to ng pagkakamali niya. Pero makikiusap ako. Tanggalin mo yung inalagay mong sakit sa kanya. Muling wika ni Boknoy. Nung una ay ayaw pang pumayag ng duwende. Ngunit nang maramdaman nito ang presensya ni Mang Isidro, bigla itong nanginig at tuluyang pumayag sa hiling ng binata. Nakahinga ng maluwag si Boknoy dahil nagawa niyang matapos ang isang buong proseso ng gamutan sa unang pagkakataon. Hindi makapaniwala ang mga magulang ni Rowena na magagawang gamutin ni Boknoy ang kanilang anak. Ganun pa man, labis-labis ang pagpapasalamat ng mga ito sa maglolo. At bago pa man umuwi ang mga ito, inabutan ng pera ni Mang Teodoro si Boknoy. Napatingin ang binata kay Mang Isidro. Naalala ni Boknoy ang sinabi nito sa kanya. Salamat po, Manong. Pero hindi ko po matatanggap ang perang yan. Ayos na po sa aking makita na masaya kayo sa paggaling ng anak nyo. Kung gusto nyo magpasalamat, sa Diyos na lang po. Dahil kasangkapan lang po ako. Napangiti si Mang Isidro sa sinabi ng kanyang apo. Matapos ng pag-uusap na yun, nagpaalam na ang dalawa. Nakangiting umuwi si Boknoy dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Nakagawa siya ng isang bagay na alam niyang kalulugdan ng Diyos. Ang kaganapang iyon ang simula upang makilala si Boknoy sa larangan ng panggagamot. Umabot pa sa punto na nakarating sa karatig probinsya ng Siquijor ang kanyang kasikatan, na naging dahilan upang uminit ito sa mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan. Isa na nga dito ang mambabarang na itago na lang natin sa pangalang Pasyo. Isang umaga, habang naghahanda para pumunta sa pinapasukang trabaho, isang lalaki ang dumating. Agad naman itong sinalubong ni Boknoy at tinanong kung ano ang kailangan. Hinahanap ko ang binatang manggagamot na nagngangalang Boknoy. Balita ko dito siya nakatira. Wika nito. Maaari ko po bang malaman kung sino kayo at anong kailangan nyo kay Boknoy? Pagkukunwari ng binata. Hinahanap ko siya dahil ang balita ko malakas daw na manggagamot ang taong yon. Gusto ko sanang subukan ang kakayahan niya. Biglang napangiti si Boknoy at tumugon. Pasensya na pero wala siya ngayon eh. Isa pa, hindi araw ng gamutan kaya hindi kami tumatanggap ng pasyente. Bumalik ka na lang sa Biyernes. Siguradong maaabutan mo siya dito. Inantay ng binata ang susunod na sasabihin ng kanilang panauhin. Ngunit hindi na ito nagsalita pa. Sa halip ay tumalikod na lang ito at umalis. Sakto namang paglabas si Mang Isidro, tinawag ang pangalan ng binata. Biglang napahinto ang lalaki at nilingon si Boknoy. Dali-dali itong bumalik at kwinelyuhan ang binata. Bakit ka nagsisinungaling ha? Huwag mo sabihing naduduwag ka. Wika ni Pasyo. Hinawakan ni Boknoy ang kamay nito at marahang inalis sa pagkakahawak sa kanyang damit. Hindi ako naduduwag, kaibigan. Ayoko lang pumatol sa mga walang saysay na panghamon. Sa totoo lang, hindi ikaw ang unang taong pumunta dito upang hamunin ako. Hindi ko alam kung anong mapapala nyo eh. Pero pasensya na, hindi ko kayo papatulan. Makakaalis ka na, kaibigan. Tugon ni Boknoy. Pasensya na kaibigan, pero hindi mo ako kilala. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasagot ang hamon ko. Napangiti si Boknoy at tumingin sa kanyang lolo Isidro.
Umiling ito na ang ibig sabihin, wag nang patulan ang panghamon. Pasensya na kaibigan pero hindi kita papatulan. Pero babalaan kita. Sa oras na may galawin ka sa mga tao dito, ako ang makakalaban mo. Tugon ni Boknoy. Matapos nitong bigyan ng babala si Pasyo, agad na itong umalis. Ilang araw ang nakalipas. Wala silang narinig mula dito. Ngunit laking gulat ni Boknoy nang may dinala sa kanilang pasyente. At ayon sa mga kaanak, biktima ito ng isang mambabarang. Ito ang unang beses niyang gagamot ng isang taong nabarang. Ganun pa man ay hindi niya ito tinanggihan. Para sa kanya, isa itong malaking pagkakataon upang masubukan ang kakayahan at malaman kung gaano na kalayo ang narating. Nang sinimulan niyang tawasin ang pasyente, dito napagtanto ng binata na kagagawan ito ni Pasyo. Agad niyang sinabi kay Mang Isidro ang mga nalaman. Talagang hindi ka titigilan ng Pasyo na yun, Boknoy. At nandamay pa ng mga inosente. Sige po, ipinapaubaya ko na sa iyo ang lahat. Binalaan mo na siya nung una, pero hindi nakinig. Alam mo na ang dapat mong gawin. Wika ni Mang Isidro. Kinuha nito ang isang itim na libro mula sa kanyang tokador. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Ang aklat na yon ay naglalaman ng mga dasal panglaban sa kulam, barang, at iba pang kagagawa ng tao. Ilang ulit siyang nag-usal ng mga dasal hanggang sa tuluyang sumagot ang may gawa ng barang. Pasyo, alam kong ikaw yan. Hindi mo talaga pinakinggan ang babala ko. At ngayon meron pang taong nadamay. Pag hindi mo inalis ang sakit na inilagay mo sa taong to, pasensyahan tayo. Wika ni Boknoy. Biglang dumilat ang mata ng lalaki at tumingin sa kanya. Kung sinagot mo sana ang hamon ko noon, hindi na tayo hahantong pa sa ganito. Pasensya na din pero patuloy kong gagawin to hanggat hindi ka tumutugon sa aking hamon. Tugon ni Pasyo. Nang mga sandaling iyon ay buo na ang pasya ni Boknoy. Tinanggap ng binata ang paghamon ng mambabarang. O siya, tatanggapin ko na yung hamon mo pero lubayan mo ang mga taong inosente at sasabihin ko sa'yo, binalaan na kita. Kaya wag mo akong sisisihin sa mga mangyayari sa'yo, Pasyo. Muling wika ni Boknoy. Agad namang nawalan ng malay ang pasyente. Alam ng binatang wala na si Pasyo sa katawan nito. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng isang lalaking sumisigaw sa labas ng bakuran. Napadungaw si Boknoy. Natanaw ni Pasyo na nakatayo sa labas. Talagang desidido itong harapin si Boknoy sa isang labanan. Hindi pa man nakakababa ang binata sa kanilang tahanan. Agad na siyang binato ng tigalpo ni Pasyo. Nagawa naman itong kalasin ni Mang Isidro. Kung gusto niyong maglaban, doon kayo sa lugar na walang madadamay na inosente. Wika ni Mang Isidro. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Wala pong magaganap na labanan. Dahil dito pa lang, sisiguraduhin kong hindi na makakatakas ang walang hiyang yan. Tugon ni Boknoy habang pababa ito ng kanilang hagdan. Nagsimula ng mag-usal ng pangtigalpo ang binata at saktong pagtungtong nito sa bakuran, kaagad niyang ibinato ang dasal kay Pasyo. Hindi ito nakapaghanda, kaya napaload siya habang pilit na kinakalas ang dasal na ibinabato sa kanya. Huwag mo nang subukan dahil wala ka ding magagawa. Makawala ka man sa dasal na yan, hindi ka rin makakaligtas. Nakapasok ka na sa dome ko. At ang pagkakamali mo, hindi mo man lang nalaman na
Dalawa ang nagmamay-ari sa doming to. Wika ni Buknoy. Napatingin si Pasyo sa tahanan at nakita nitong nakadungaw sa bintana si Mang Isidro. Pinayuhan siya ng binatang umatras. Ngunit sadyang matigas ang ulo nito. Umatras. Nasisiraan ka na ba? Bakit ko naman gagawin yon? At bakit ako aatras sa isang kagaya mo? Baguhan ka lang, kaya huwag kang umasta na akala mo nakakalabang ka na sa akin. Tugon ni Pasyo. Napangiti nilang si Buknoy dahil tila hindi naintindihan ng kalaban ang mga nangyayari. Hindi nga ba ako nakakalamang sa'yo? Tignan mo ang kasalukuyan mong kalagayan. Sinong nakalood sa atin? Huwag ka na ding sumubok na magrebuelta dahil wala nang silbihan. Hindi gagana madasal mula sa kaliwa kapag nasa loob ka ng aking dome. Bibigyan kita ng ikalawang pagkakataon. Sumuko ka. Bumalik sa pinagmulan mo kung ayaw mong tuluyan kong alisin ang kakayahan mong magpagana na madasal. Patuloy na nang matigas si Pasyo, kaya hindi tinigilan ni Buknoy ang pagpapahirap sa kanya. Hanggang sa napagtanto nitong wala siyang kalaban-laban sa binata. Nakalamang ka ngayon, binata. Pero tandaan mo, hindi ito ang huling araw na magkikita tayo. Nanalo ka ngayon, ngunit sa susunod na mag-cross ang landas natin, sisiguraduhin kong ikaw naman ang luluhod. Wika ni Pasyo. Hahayaan na sana siya ni Buknoy. Ngunit laking gulat nito nang biglang lumitaw sa harap niya si Mang Isidro. Dali-dali nitong sinapo ang noo ni Pasyo. Nag-usal ng dasal na pang-diskomunyon. Mas mabuti nang mawalan ng kakayahan ng mga kagaya mo kaysa meron pang mapahamak na walang buwang. Sayang ang kakayahan mo. Kung ginamit mo lang sana sa kabutihan, marami kang matutulungan. Hindi matanggap ni Pasyo ang nangyari. Umalis itong walang naiwang kaalaman sa kanyang isipan. At ang pinakamalala pa, kinain siya ng sariling mga alaga. Kitang-kita ni Buknoy kung paanong unti-unting nalusaw ang katawan nito. Magsilbing aral sana ang kaganapang ito sa lahat. Mas mabuti na ang ganyan, Buknoy. Halika na. Ang lupa na ang kusang mag-aalis ng mga kalat na yan sa bakura natin. Wika ni Mang Isidro. Sa loob ng mahabang panahong nakasama ni Buknoy ang kanyang lolo, noon pa lamang niya ito nakitang nagparusa sa isang mangbabarang. Magpasaganon pa man, masaya ang binata. Dahil kahit papano, nagkaroon siya ng isang guro na si Isidrong Bulag. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli, pasensya na kung matagal na walang upload. At announcement tayo ng cash prize winner sa Sunday. Yung requirement para makasali nandun sa simula ng video. Kaya sana sumali kayong lahat. I-share lang, lagyan ng hashtag JD at hashtag JD Films. Tapos tag nyo yung Facebook page ng JD. Yun lamang, maraming salamat. Kita-kits bukas sa susunod na kwento.